May kasabihan tayo na ang paalaala ay gamot sa taong nakakalimot. Napakahalaga nito sapagkat hindi naman garantiya na tayo ay nabinyagan, ay lahat ng ginagawa natin ay ayon sa kalooban ng Diyos. Marami sa atin nabinyagan, pero hindi naman kalugod-lugod sa Diyos ang ginagawa. Maraming na doktrinahan o naturuan ng katisismo, maraming pumapasok sa loob ng simbahan, maraming nagdadasal, pero ang ginagawa naman ay sala sa utos ng Diyos. At hindi rin lahat ng mabuting gawa ayon sa pamantayan ng tao ay kalugod-lugod sa Diyos. Kasi may mga mabuting gawa sa paningin ng tao, pero hindi naman moral, pero hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga maganda ang ginawa ni San Pablo sa unang pagbasa, na siya ay nagpaalaala sa kanyang kapwa, tagasunod ni Kristo, upang ang kanilang ginagawa ay maging kalugod-lugod sa kalooban ng Diyos at huwag mawalay sa Panginoon. Mga kapatid, ganyan din ang mensahe sa atin ngayong umagang ito ng ating mabuting balita at ng ating unang pagbasa. Hindi lahat ng ating ginagawa ay kalugod-lugod sa Diyos, kaya kailangan nating paalalahanan. At salamat sa simbahan na palaging nagpapalaala sa atin na magbalik loob sa Diyos, na humingi ng tawad sa Diyos. Mali at hindi kalugod-lugod sa Diyos ang gumawa ng mabuti kahit pa ang ugat nito ay galing sa masama. Ako po ay naniniwala na hindi tama at immoral ang ating ginagawa kapag ka tumutulong tayo sa mahihirap, pero ang pinanggalingan noon ay ninakaw sa kaban ng bayan. Merong mga nagsasabi na kahit ang pera ay galing sa demonyo, gamitin mo lang sa pagkakawang gawa, ay okay na. Pwedeng gawin yon, hindi po ako naniniwala doon. At ako po ay kumbinsido na hindi yun kalugod-lugod sa Diyos. Hindi na itutuwid ng ating ginawang mabuti ang isang bagay at ugat ng ating ginawa kung ang pinagbulan nito ay mali. Hindi na kukure ng ating ginagawang mabuti, katulad ng pagnanakaw, katulad ng pang-iisa sa kapwa. Kahit pa tayo ay pagkatapos noon ay gumawa ng mabuti. Katulad ng halimbawa ay nagnakaw sa kaban ng bayan, tapos itinulong sa mahihirap. Mali pa rin po iyon. At hindi natin dapat, o tayo ay pinapaalalahanan na hindi dapat nating i-tolerate at hindi dapat nating susugan ang mga ganyang gawa. Ang mali ay mali kahit pa walang gumagawa nito. O ang mali ay mali kahit pa marami ang gumagawa nito. At ang tama ay tama kahit wala pang gumagawa nito. Sa mabuting balita ay pinaalalahanan o pinuri ng ating Panginoon. Hindi ang maling gawa ng matalinong katiwala, kundi ang kanyang galing na gumawa ng paraan. Kailanman
ang mali ay hindi naging kalugod-lugod sa Diyos. At tayo bilang tao, kahit gaano kagaling at katalino nating gumawa ng paraan katulad ng narinig natin sa ating mabuting balitang matalinong katiwala para masolusyonan ang kanyang problema sa buhay, hindi na ituwid nito ang kanyang maling ginawang pandaraya sa kanyang Panginoon. At yan ay paalaala sa atin ngayong umagang ito ng unang pagbasa at ng ikalawang pagbasa ang mabuting balita. Huwag tayong mawili sa sinasabi ng mundong basta tayo gumawa ng mabuti, kahit ang pinagmulan nito ay masama, kahit ang pinagmulan nito ay pandaraya, okay na yun. Kalugod-lugod na yun sa Diyos. Hindi po. Kailanman ang Diyos ay hindi nagiging o kailanman hindi natutuwa ang Diyos at hindi nagiging kalugod-lugod sa Diyos ang gawang mali. At kailanman ay hindi na itatama ang isang gawang mali kahit pa tayo ay gumawa ng mabuti. Ang mali sa paningin ng Diyos ay mali. At hindi natin dapat kinukonsinti. At tayo bilang mga Kristiyano, tayo bilang mga tagasunod ni Kristo ay may pananagutan na magpaalaala sa ating kapatid na Kristiyano kung sakaling sila'y naliligaw ng landas. Huwag tayong matakot magtuwid. Huwag tayong matakot magsabi ng tama at huwag tayong matakot mangaral ng tamang gawa at magbigay ng tamang ehemplo sa ating kapwa, if only to guide them and to show them ang isang buhay na tuwid at isang tunay na buhay ng tagasunod ni Kristo. Sa pamamagitan ng ating magandang halimbawa at gawa, ipakita natin ang isang tuwid na pamumuhay para sila'y maakit natin sa mga bagay o sa pagkilos na kalugod-lugod sa Diyos. Yan ay gawain natin bilang mga binyagan. At ngayon tayo ay pinapaalalahanan. Huwag tayo maging complacent at mawili sa isang gawa o isang pagkilos na ang pinagmulan ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang paalaala daw po ay gamot sa taong nakakalimot. Baka po tayo ay nawiwili sa paggawa ng mabuti dahil sa pag-aakala nating pwedeng ituwid nito ang isang mali nating ginawa. Kailanman sa paningin ng Diyos, ang mali ay mali. At tanging ang pagtutuwid sa mali nating ginawa ang paraan para tayo ay maging kalugod-lugod sa kalooban ng Diyos. At sa pamamagitan ng ating halimbawa at sa pamamagitan ng ating mabuting gawa, tayo nagiging kalugod-lugod sa Diyos upang maipakita natin sa ating kapwa na ang tunay na binyagan ay tuwid ang pamumuhay. At ang tuwid na pamumuhay ang tanging paraan para ang Diyos ay maging o tayo ay kalugdan ng Diyos. Huwag nating tularan at huwag nating sandigan ang ating sariling katalinuhan lamang sapagkat bilang tao,
tayo ay prone na makagawa ng kasalanan, makagawa ng mali at ma-justify ang mga ito bilang tama. Ngayong umagang ito, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na maging tuwid ang pamumuhay at ayon sa kanyang pamantayan upang tayo ay kanyang kalugdan. Naway makamta natin ang biyayang ito sa tulong at awa ng Diyos at sa palaala ng simbahan. Para po